po ang Panginoon and ngayon po ay dadako tayo sa atin pong message and let us continue our series um, about living righteously in Christ. At samahan po ninyo ako sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Okay. So, tayo po'y sandaling magsitayo mga kapatid para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. First Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. At ikaw po patuloy na magsalita sa amin pong pakikinig, O Diyos, ng inyong pong mensahe. At ang inyong pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na instrumento na maiparating sa bawat isa at sa maaabot pa ng tinig na ito ang katotohanan mula po sa inyo. Bagay na patuloy po na magdala sa amin sa wastong pamumuhay na ito ho ay characterized ng katuwiran, Panginoon. At ang katuwiran ito ay buhat sa iyo, Panginoon, at ang inyo pong salita. At ito po ang maging pamantayan lamang namin sa bawat aspeto ng aming buhay bilang inyo pong mga anak. At O Diyos, patuloy po, ikaw po ang maluwalhati sa umagang ito. At hindi lamang sa aming pakikinig, sa paglalapat din po namin sa amin pong mga buhay ng inyo pong mensahe. Purihin po kayo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So makakaupo na po tayong lahat. At salamat po sa Panginoon. So again, ang ating tema is about living righteously in Christ. So last Sunday po, ay nakita po natin yung kahalagahan ng pagtukoy natin. Ano ba ang sinusunod natin na panukat sa ating buhay? Diba? So meron tayong dapat na measurement or unit of measurement or instrumentong ginagamit para sukatin ang isang practice kung ito ba ay tama o mali. And that is the Word of God. It should be the Word of God. Hindi po ito yung ating isip o yung ating opinion o yung opinion ng mga taong napapanood natin o mga taong may impluwensya na nabubuhay ngayon sa mundo. So again, our objective is to be reminded of the spiritual life that we have in Christ as a life meant for righteousness. So the gospel that we received, that we believed in, is the gospel of righteousness. So hindi po pwede ng mabuting balita na nagsasabing ito ho ang magdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan ay hindi ho nagtutuwid sa ating mga kalikuan. So kagaya po ng sinabi ng ikalawang Timoteo na ang salita po ng Panginoon is in order for us to be a worker of righteousness, so ito po ay nag-i-instruct sa atin how, kung paano tayo mabuhay ng matuwid, and that is to accept kung ano man yung mga pagkakamali natin ay tinuturo ng Biblia, na sinasansala po tayo at tayo po ay sinasawata ng kanya pong salita. Kaya talagang dito po sa ating, kumbaga yung environment na makikita po natin dito is kagaya po ng isang disiplinadong ama sa kanyang mga anak. So, we are not perfect. Ano po? So, hindi po ibig sabihin Kristiyano tayo, hindi na tayo nagkakasala. Hindi po ibig sabihin na tayo Kristiyano na hindi na natin kailangan ng Biblia, hindi na natin kailangan ng mga pagtuturo, anything. Ano po? Mas kailangan po natin dahil nandun po yung conviction po natin kapag tayo po ay nagkakamali. So, with the Holy Spirit, lagi po siya nagpapaalala sa atin na tayo po ay may ginagawang mali na dapat nating itama together with the Word of God. So, mahalaga po
para mas mamulat po tayo sa mga kamalian po natin at mga bagay na dapat nating iwaksi bilang tayo po ay isa pa ring nagkakasalang iniligtas ng Panginoon. Amen? So yun po ang ating pong objective. So we have the first point, and that is the deception of a double standard righteousness. So wala hong Kristiyano, there's no such Christian po na ang kanyang standard for righteousness ay dalawa. So yakap niya ang Biblia, yakap din niya kung ano yung opinion ng sanlibutan o kanyang sariling pamantayan. That's why this is deceiving. Okay? First, through their beliefs. Through their beliefs. Ito pong mga Kristiyanong taga-Korinto. So, ito po yung issue po ni Apostle Paul sa kanila, na kahit sila po ay nasa church, pero yung practices nila ay hindi Kristiyano. Hindi po, kumbaga, supposedly dapat ay nabubuhay na sila ng kabaligtaran doon sa dati nilang buhay because they were pagans. So, sila yung mga pagano. At ang paraan nila ng pamumuhay ay associated sa mga malalaswang bagay o malalaswang practices. Dahil ito yung kanilang way ng pagsamba doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero ngayon, na sila'y nakakilala na kay Kristo, definitely, kailangan makita na ang pagbabago sa kanila. Kaya nga doon sa 2 Corinthians, sabi doon, ang sino mang na kay Kristo isa ng bagong nilalang, wala na ang dati. Diba? Wala na ang dating niyang pagkatao, ang lahat ay pawang-bago na. So, ang kanilang paniniwala na nakapandadaya is, bagamat sila ay, sabi dyan, they were practicing immorality and idolatry and adultery, etc., etc., na binanggit po doon sa talata, they will still go to heaven. So, believing that even though they live with such moral sins, they will inherit the kingdom of God. That's why Apostle Paul said, reminded them, do not be deceived. Huwag kayong padadaya. At may mga tao pa rin sa panahong ito na nabubuhay sa ganitong kaisipan. So they were self-deceived with that kind of mindset or belief na sila daw po ay sa Panginoon pa din. No matter kung ano ang ginagawa nila sa buhay nila at sabihin ng mga kumbaga sinasabi nila mga judgmental na tao na don't judge. So wag mong husgahan. So judgmental daw kuno, pero ang sinasabi is the word of God. Salita ng Panginoon na nagsasabi ng tama at mali. So ito po yung sinasabing wag tayong padaya, lalo kung tayo ay Kristiyano. So sa isang hindi mananampalataya, so alam po natin na sila po ay nangangailangan po ng pag-akay at kaliwanagan po, kaliwanagan ng salita ng Panginoon. Sa atin namang mga Kristiyano, so hindi ho tayo dapat nagpapadaya sa pag-iisip. Kagaya po ng mga taga-Korinto, at tayo po ay mamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So, sabi dyan, do not be deceived, and not only sa kanilang paniniwala, but also through their practices. At binanggit nga po ni Apostle Paul, one by one, yung sinabi po dyan sa text, sa verse 9, sabi dyan, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So, bakit sinabi ni Paul na unrighteous? So, sabi dito, do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So, ito yung katangian ng sinasabing mga hindi matuwid. Although, in the context, makikita po natin na ito ho itong Paul sa isang Kristiyanong sumasangguni sa hindi Kristiyano. Kapag may conflict between two believers inside a local church. So yun po yung context dito. And natalakay po natin last Sunday, yung unang tatlong katangian po ng mga hindi magmamana o hindi makapapasok sa kaharian po ng Panginoon. So we have the sexually immoral or the fornicator. So sabi dito, is a man who prostitutes his body to another's lust for hire. So yan po ang ibig sabihin, ng salitang sexually immoral from the Greek word pornoi or pornos. So dyan po nagmula ang salitang pornography. And next is idolaters. So that is referring to a person who worships idols. Sabi dito, worship of false gods in contrast to the worship of one true God.
So, pwede mong sabihin, sa Diyos ako, ang Panginoon ang sinasamba ko, pero pag linggo lang. Pero sa linggo lang pala, hindi Lunes hanggang Sabado. Ano? So, madaling sabihin, ang Panginoon ang aking sinasamba sa aking buhay. Pero ang pamumuhay mo ba ay nagpapatunay na ang Diyos ba ang iyong sinasamba? Sabi nga, is He really the object of your worship sa buhay mo, sa iyong patutuo, sa iyong pag-uugali? Diba? So, for instance, yung ating pride. Diba? Pagka pinapairal pa rin natin, so, yan ba ay masasabi nating pagsamba pa rin sa Diyos? O pagpapakita ng ating pagsamba sa Panginoon kung ang pairalin pa rin natin ay yung ating laman? Diba? That's it. That's also idolatry and also greediness. Diba? Sinabi po ng Colossians na ang pagiging gahaman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diba? And then we have the adulterers. So that is referring to a man who engages in sexual relations with someone rather than his wife. So, ang pinaka nakakalungkot po, may nagsasabing Kristiyano sila but they live adulterously. Nabubuhay sila ng hindi talaga tama sa mata ng Panginoon. Papakilalang asawa, hindi pala. Diba? At the same time, sabi ay nagsasabing Kristiyano. Kaya sabi dito is, these people, hindi sila magmamana ng kaharian ng Panginoon. Therefore, kung meron man tayong ganitong kasalanan sa buhay at tayo nakakilala sa Panginoon and we know na ito ay dapat nating itigil, so, nandun po yung ating pagpapasya na talagang itigil. Kung talagang tunay nating naunawaan ang ating kaligtasan. Because, ito po ang standard ng Diyos. Siya'y Diyos na banal. Ano po? At nung makasalanan lang natin kaisipan na nagsasabing hindi. Di ba? So, dinedesensitize natin. Kasi, ang kumpare ko ganito eh. O kasi, ang artista kong pinapanood lagi eh, ganito eh. O. So, hindi po. Di ba? So, yan po yung mga bagay na dapat nating i-evaluate. Ano man, kung sabi nga, meron po tayong ganitong practice sa buhay. And, bilang pagpapatuloy po natin, so before we move on to homosexuality, dito po sa text, sa ESV po, ang binanggit po dyan is, after po ng adultery, doon po sa verse 9, yan, nor men who practice homosexuality, sa ESV. But kung tingnan po natin sa ibang translation, at sa Greek, meron pa pong isa. So that is the word effeminate. Okay? Sa NASB po, meron pong salitang, bago po yung homosexuality, is the word effeminate. So, dinifferentiate po ng Greek the word, yung effeminate and yung homosexuality. Ano po? So, bagamat sa ESV, wala po yung salitang effeminate, pero sa Greek, there are two distinct Greek words. Okay? So, we have the word effeminate and the word homosexuality. So, what are the differences between these two? So, ano po yung pagkakaiba nung dalawa? Mamaya yung surprise. Napindot agad ni Brother Den. Ano po? So, yung salitang effeminate, is from the Greek word malakos. O malakos. So, hindi ibig sabihin yung feminine. Siguro pag feminine, malakas. Pero hindi po. Sabi diyan is malakos. That is not found in the ESV. So, that is used in the New Testament to describe something that is soft or luxurious. So, anong klaseng soft or luxury yung salitang effeminate? So, in the moral context, it refers to effeminacy or moral softness. So, it's some kind of, what we call that, yung compromising and neutral. Ano ka? So, hindi ka straight, So, neutral ka. Basta sabihin ng mundo, basta hindi nakakasakit. Yun yung sinasabi ng mga tao.
Basta hindi naman nakakasakit, hinuhusgan ninyo. Hindi naman nakakasakit, hindi naman nakakaano ng kapwa. Yan. So that is the word effeminate. It often implies a lack of self-discipline or moral fortitude. And it could describe clothing, lifestyle, or behavior that was considered overly indulgent or lacking in traditional masculine virtues. Yan. Walang paninindigan sa dapat niyang isusuot, sa dapat na pamumuhay niya, at sa dapat niyang kaugalian. Okay? So that is the word effeminate. Kaya makikita po natin, associated po ito doon sa word na tinatawag nating transvestism. So kapag sinabi nating transvestism, lalaking nagdadamit babae. Okay? Yan po ang tinatawag na transvestism. Kahit hindi siya, sabi niya, hindi siya, yung sabi nila, ibang gender. Neutral gender. So, sabi niya, for entertainment purposes. So, siya'y magdadamit babae. So, to portray the role of a woman, to act like a woman, okay, to entertain people. So, yan yung salitang effeminate. So, walang sex na involved. But the practice of dressing, sabi dyan, clothing, lifestyle, or behavior. Okay? Kaya pagka halimbawa, sabihin naman ng lipunan, hindi naman hindi naman bakla. Nagdadamit lang siya ng babae. Or sabi nga, for good. Sabi nga, ang purpose ay para ma-entertain ng tao. Pero, it's still sin sa harapan ng Diyos. Sa mata ng Panginoon. Ayon po sa salita ng Panginoon. So, yung picture ho dyan, makikita ho natin. Sige, Brother Den, surprise mo sila. Yan. Alam niyo po yan? Drag queen. Okay? So, napansin niyo po yung prevalence niyan sa panahon natin. Bagamat hindi ho lahat ng sumasali dyan ay homosexual. So, meron pong mga straight na nag-act or nagpo-portray na ganyan. 'Di ba? So, yan po yung kanilang yan po yung isang example ng tinatawag nating effeminate. So, ibig sabihin, kahit sa design ng Panginoon na kung lalaki ka, kahit sa pananamit, kahit sa buhok, so dapat ma-identify ka bilang isang lalaki. At sa babae, ganun din. So, yun po yung isa din sa issue ng Korinto actually. Okay? Kaya sabi po doon sa mga kababaihan, dapat ay ang buhok ay mahaba. 'Di ba? May distinction sa kanyang buhok, may distinction sa kanyang kasuotan. Pero sa panahon po natin, basta sabihin ng lipunan na okay lang, so magdadamit. Magdadamit ng hindi naman pang kanya. Opposite sa kanyang kasarian. So it is used to describe individuals who are morally weak or indulgent. In the Greco-Roman world, the term malakos o malakos was often associated with luxury and decadence. So yun po ang word ng salitang effeminate. And in the moral sense, it was used to criticize those who were seen as lacking the strength of character expected in a patriarchal society. So, nung panahon na yon, in the Greco-Roman, sabi dyan, ito ay ginagamit para i-criticize. Sabi dyan, those who were seen as lacking the strength of character expected. Malamya. Kasi ang standard doon talaga, pag lalaki ka, magpakalalaki ka talaga. As in yung talagang brusko. Yan yung talagang idea. Yan po yung idea ng pagkalalaki nung panahon po at maging ngayon dapat. Kasi yan po ang standard ng Bible. Okay? Kaya sabi po doon sa 1 Corinthians sa pahuling bahagi, act like men.
Kaya isa din po sa application about that. So when it comes sa bahay, sa tahanan, so when it comes to let's say the one who has the final say or yung may authority sa loob ng pamilya. So dapat ay kung sino po ang iniligay ng Panginoon. Hindi yung inilalagay ng isang tao. Kasi nangyayari po yan. Ano? So yung the word, what we call that? Takusa. Alam niyo ba yung takusa? Hindi yung Japanese word, ha? Mas matapang daw pagka halimbawa ay ayaw ng asawang magsaing. Pagkinig ko kaya diyan. Kay Pastor Jake. Mas matapang in a way na, ilang gatang! O, ilang baso? Ano po? Di ba? So, yan po yung isa sa mga ways to address salita po ng Panginoon kung ano po dapat tayo since na ito po ang bigay ng Panginoon sa atin. Di ba? So, lalaking actually, di ba, ang earrings yung papahaba ng kuko. Yan. So, yan ay kumbaga sa babae natin recognize yan. Pero pagka nakita natin sa lalaki ang sagwa, di ba? Di po ba? Kaya sabi dito is kailangan ma-define or ma-determine, ma-recognize po tayo kung ano man yung binigay sa atin ng Panginoon. So, according to God Questions po, an effeminate man is one who has rejected his masculinity and identifies as a female. He may or may not be sexually active, but he has chosen to live intentionally as a soft and delicate person rather than embrace his God-given identity as a man. So, kahit hindi siya homosexual, basta para sa kanya soft lang siya. Hindi niya talaga totally niyayakap yung pagiging lalaki. So that is the word effeminate. He takes on the characteristics of a female and relates to other males much like women do. And for a man to despise his gender and identify as a woman, or for a woman to abandon her gender and present herself as a man, is wrong. It is a defiance of God's design when He created male and female. Okay? It is that defiance. Talagang pagtuligsa, pagsalungat sa kung anong ibinigay ng Panginoon. So yan po yung effeminate. So sabi po ng Deuteronomy 22:5, a woman must not wear men's clothing, nor a man wear women's clothing, for the Lord your God detests anyone who does this. So, nung Old Testament pa lang, sabi ng Panginoon, kung sino mang babae nagbibihis lalaki at lalaki nagbibihis babae is detestable sa Diyos. Therefore, ang Kristiyano ho ay kailangan maging aware. Ano po? So, hindi po tayo indifferent. Mahalagay may damit. Ano? Kasi yun yung katwiran ng mundo eh. Ang mahalagay may damit, ang mahalagay may masuot kaysa wala. Pero the God that we serve, that we worship, is a holy God. Ang Diyos nating sinasambay banal at walang maliit na kasalanan sa Kanya. Ano po? This command was not as much about clothing as it was about guarding the sanctity of what it means to be a woman or a man. At sinabi din po in Romans chapter 1, sa verse 21 and 22, mababasa po natin, for although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools. Matalino, may pinag-aralan, magaling sa maraming bagay. Pero sa ganitong usapin, sa ganitong bahagi, sila'y nagiging mangmang. Okay? That's why kailangan ma-address sa atin. Romans 1 shows that gender confusion
is merely a symptom of a bigger problem. Sana wala sa atin ganito. Ano ba ako? Ano? So, hindi po. Sinabi ng Biblia, we are created by God. Kung ano binigay sa atin ng Diyos, lalaki o babae. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, huwag tayong padaya. Huwag tayong padaya. At dito nagsisimula ang tinatawag nating chaos. Ano po? So, when people reject God's authority and set themselves up as their own gods, chaos results. Pag nagsimula na talikdan ng tao ang otoridad ng Diyos at iluklok nila ang kanilang mga sarili sa posisyon na dapat ay sa Diyos, doon na mag-uumpisa ang tinatawag nating gulo or chaos. At yan po yung nangyayari sa atin ngayon. Sa lipunan po natin. Ano po? So that is the word effeminate. Even though sabihin ng tao, okay lang. Kahit sabihin ng mundong ito, walang masama. Pero sa Diyos, ito'y masama. Ito'y kasalanan. Let us be identified ayon po sa binigay ng Panginoon nakasarian sa atin. Okay? Sana naman ay aware din po tayo sa bahaging yan. Ano po? Huwag yan at yan ay pambabae. Ano? Halimbawa ay nakakita ng damit na pambabae ay okay lang yan. Ano naman basta may may suot. So hindi po. Dahil alam po natin that actually sa school nangyayari yan. Ano po? So may mga dress code na ngayon na kumbaga based on their orientation. Kung gustuhin man ng isang lalaking magpalda ay Even in government. sa government nangyayari din. Allowed na po yun. Allowed. Ano? Talagang spiraling down yung morality. Kaya huwag na tayong mabigla, pag kami nakasalubong tayo dyan sa kalsada na nakakolorete at sabihin nating nakapalda. Pero ang hugis ng katawan ay hindi bagay. Diba? So, yan po ang nakalulungkot na katotohanan. Diba? So, yun po. So, that is the first effeminate. And next, we have the homosexuality. So, homosexuality is from the Greek word arsenokoites. So, arsenokoites is a compound Greek word from the word arsen, which means male, and koite, which means bed or lying down. So, ibig sabihin po niyan is man in bed with another man. So, yun po yung salitang homosexuality. A man in bed with another man. So, nasa isang kaman, dalawang lalaki. Indicating a male engaging in sexual activity with another male, and is used in the New Testament to refer to men who engage in sexual relations with other men. Kaya tinatawag din po yan, sodomites. So, bakit sodomites? Ano yung root word? Sodom. Sa Genesis, right? Bakit ginunaw ang Sodoma at Gomora? Ano po ang kasalanan na prevailing nung panahon na yon? Homosexuality. So hinahanap kay Lot yung isang anghel. Talagang hindi sila magpaawat. Hindi sila magpaawat na talagang gusto nilang makita yung lalaki, yung anghel. Kaya pag nakakita ng gwapo, yan. Pag nakakita ng makinis, pag nakakita ng maputi, di ba? So, dyan na umiiral ang bagay na yan. Kaya, it indicates a male engaging in sexual activity and refers to men in the New Testament in sexual relations or men who engaged
in sexual relations with other men. And in the Greco-Roman world, homosexual practices were known and in some contexts, accepted or even celebrated. So hindi na bago yan. Pag nakakita tayo ng tarpaulin or billboard na parehong pareho ng kasarian, so yan po hindi na bago. Kahit nung panahon po ng mga taga-Korinto, so nangyayari na po ito. Ano po? And Jewish and early Christian teachings rooted in the Old Testament consistently condemned such practices. So in the Old Testament, mababasa po natin in Leviticus chapter 18, verse 22. So tingnan po natin. Leviticus chapter 18, verse 22. You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. So talagang maiksi pero talagang straight ang instruction po ng Panginoon. So it is an abomination to lie with a male. Kung ikaw ay lalaki and even sa isang babae, sa kapwa niya, babae. 20 verse 13 of the same book. If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination and they shall surely be put to death. Their blood is upon them. So ano pong parusa? Kamatayan. Kasi ang issue dyan is not only it is detestable and abomination before the Lord that is holy, who is holy, yan po ay maituturing din pong kumbaga marumi. Ano po? So, kumbaga ritually na marumi or ceremonially marumi kapag ganito po ang ginagawa ng isang individual. Ano po? So, it likely draws from Levitical prohibitions against male same-sex relations, reflecting the continuity of moral teaching from the Old to the New Testament. That's why the moral law of the old, so, same. Kung ano pa rin sa bago. Okay? So, yun po, hindi po nagbabago. Unlike po dun sa ceremonial, na wala na. Kasi, tinapos na po ng Panginoon. So, in Romans chapter 1, tingnan din po natin, ang sabi po dyan. So, from the unrighteousness of men, di po ba sa verse 18, mabasa po natin, 1:18, that the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, but sabi dito, because God has shown it to them, for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they didn't honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal men and birds and animals and creeping things. Idolatry. Down in verse 24, therefore God gave them up in the lusts of their hearts, to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. And verse 26, for this reason, God gave them up to dishonorable passions. Dishonorable passions. Epithumia. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. So, going back to Genesis chapter 3 or chapter 2. Diba? Male and female. Pero ang ginawa po nila, because they suppressed the truth of God, so they exchanged natural relations for those that are contrary to their nature,
And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. Nakakabahala na kung gaano siya katalamak ngayon, how much more sa hinaharap. At ito ang mabubungaran ng ating mga anak ng susunod na henerasyon natin. Kaya kung hindi tayo magiging responsabling magulang sa spiritual na bahagi para sa ating mga anak, anong mangyayari? Magiging neutral din sila. Or the worst, ang pinakamalala sa lahat, maging biktima rin sila or tuluyan silang maging ganito. Diba? Kaya, how? So, living righteously in Christ. It's not only about our personal life, ng pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kundi, ma-share din po natin yung righteousness ng Diyos sa mga anak natin. O sa mga magiging apo natin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, hindi lang po yan para sa atin. Para din yan sa mga mahal po natin sa buhay. Kung meron po tayong mahal sa buhay na ganito, they need God. Kailangan nila ang Panginoon. Kailangan nila ng kaligtasan. At kailangan nilang talikdan ang kasalanan ito. Sasabihin ng iba, hindi, God is love. But the problem is their understanding of the love of God. Hindi po ibig sabihin ang pag-ibig na ito ay yumayakap sa lahat ng kasamaan o kasalanan. Kundi ito'y pag-ibig na hindi makasarili. Na ibinigay niya ang kanyang anak para sa lahat. Okay? So that is homosexuality. So meron pang isang picture dyan, makikita po natin. Yan. Pagka halimbawa napunta ko tayo sa mall, sa public na lugar, pampublikong lugar. So dati, dalawang CR. May panlalaki, may pambabae. Ngayon, ganyan na siya. Isang CR para sa lahat, para walang masaktan. Hindi kaya, dadagdagan ng isa para doon sa panibago. Ano po? So yan yung tinatawag nating all-gender restroom. Pwede sa lahat para walang masaktan, walang diskriminasyon. Actually may nangyari may isang yung panukala nung bill, 'di ba? Na kung saan siya gusto mag-CR doon siya kahit hindi kapareho ng kasarian. So hanggang ngayon, hindi pa rin yan na dahil talagang taliwas po siya sa kalooban po ng Panginoon. Okay? So yan, makikita niyo po yung symbol or yung larawan. Okay? So, be aware. Be aware po, mga kapatid. Kung mapapansin nyo yan, talagang iba ng panahon ngayon. Pero hindi po actually ibang panahon. Dati pa ho yan. Magkaibang panahon lang tayo nabuhay at ng mga taga-Korinto, pero yung kasalanan, nandun na yan. Siguro may bago lang na nakikita ho tayong ganyan. And, we have number 3, and that is thieves, o yung pagnanakaw. Okay, going back to our text in verse 9, 1 Corinthians chapter 6. Actually, verse 10 na po siya. Nor men who practice homosexuality, nor thieves. So the word thieves came from the Greek word kleptoi.
So, kaya yung sabing klepto, ano po? A thief, so ito po yung ibig sabihin ng thieves ha, ano po? Hindi ho siya nagnanakaw ng harapan. Hindi siya nagnanakaw ng maraming saksi. Ano, sabi dyan, this is a thief who steals in stealth. So, pag sinabing stealth is kagaya ng akit bahay, na pag siya'y tumalon daw mula sa mataas na bakod, walang makakarinig. Parang pusa. Yan. So, yun yung salitang stealth, palihim. Ano? So, siya'y nagnanakaw ng palihim at walang makakapansin, walang makakakuha ng atensyon. Ano po? Rather than they opened with violence. And in the New Testament, it is used both literally and metaphorically to describe those who deceive or take advantage of others. So, hindi naman po yan yung isang klase lang ng pagnanakaw. Ano ho? Meron tayo tinatawag na credit grabber eh. O, yan. So, yung credit grabber. So, lalo na ngayon, may mga accusations na yan. Pagka halimbawa may tumatakbo, ano po? Hoy, hindi ikaw ang ano dyan. Kinukuha mo ang credit. Diba? Kasi sa panahon ko yan. Diba? Yung mga projects na maraming komento na maganda. So, kaysa sabi na, hindi, sa panahon pa yan nung dati, hindi yan sa kasalukuyan. So, that is also a form of stealing. Ano? So, pagka gusto mong sa'yo lahat ang atensyon, ayaw mo dun sa isang tao, so that is also a form of stealing. Hindi yan tungkol lang sa pangungupit. Hindi lang yan tungkol sa pagkuha ng piso sa bulsa ng iyong ina. Ano? So, yan po yung sinasabing thieves. So, the term kleptes refers to a thief, someone who takes what does not belong to them, often in a secretive or stealthy manner. And in the Greco-Roman world, theft was a common crime and thieves were often associated with dishonesty and deceit. So, hindi lang sila basta nagnakaw. Sabi dito, yan, nandadaya pa. Okay? And the act of stealing was not only a violation of personal property, but also a breach of social trust and order. So, nasira na ang tiwala. Kasi nakilala ng magnanakaw. Diba? Nakakalungkot yan. Pagka halimbawa, Kristiyano ka, pero nandun na yung stigma dahil sa isang pangyayari. Diba? Nandun na yung stigma na may ginawa ka before at ito na yung naaalala tungkol sa iyo. Pero sinasabi mong ikaw ay mananampalataya. So in Jewish law, theft was condemned. That's why in the Ten Commandments, thou shalt not steal. Exodus 20:15 and Deuteronomy 5:19. And makikita din po natin in Leviticus 19 verse 11, isa din po yan sa in-address, ano po? Leviticus chapter 19 verse 11. You shall not steal, you shall not deal falsely, and you shall not lie to one another. So, wag kang magnanakaw, wag kang manggogoyo, mga scams na tinatawag, at wag kang sinungaling. Kasi yan po ay magkakaugnay, mga kapatid. Para lang, sabi nga, hindi ka ma-caught in the corner. Hindi ka masukol. Ephesians 4:28. Let the thief no longer steal, but rather, let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. So, ang church ay hindi dapat kumukonsinte. Yan. Huwag sanang maging den of robbers. Den of thieves.
ang church. Nakakatakot 'yan. Nakakatakot 'yan. Kahit halimbawa, kasi ito na may para kang si Robin Hood, So, ninanakaw mo yung itinutulong mo sa iba. 'Di ba? So, gina-justify mo yung mali mong ginawa. Para kang si Robin Hood, para kang nakakatakot. So, yan po mga kapatid, ang paalala po sa atin. So, let us be reminded na talagang ang maging pamantayan po natin ay ang salita ng Panginoon. Kung ang gagawin ko bang ito ay tama because I am taking advantage of others. Ginagawa ko ang bagay na hindi dapat para sa ibang tao. Diba? Samantalang ang utos ng Panginoon sa atin ay maging instrumento tayo ng katuwiran para sa lahat o para sa ating kapwa. Okay? So that is number 3, and that is Thebes, nor Thebes will inherit the kingdom of God. So pakatandaan po natin from sexual, immoral, and followed by, sabi doon, sa ating text, mula doon sa pagiging sexual immoral, and then idolaters, then adulterers, effeminate, homosexual, and thieves. So sa lahat ng ito, kung meron mang isa ho diyan, kailangan po nating magseryoso dahil ang pinag-uusapan ho dito ay walang hanggan. At huwag tayong magpadaya sa paniniwala ng isang tao ng karamihan na kahit siya ay buhay o nabubuhay sa mga ganitong kasalanan, sa Panginoon pa rin siya. Sapagkat meron pong walang hanggang kamatayan na kabayaran ng kasalanan. Amen, mga kapatid? Amen. So, these 3, additional na katangian po ng mga hindi matuwid, na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung meron man sa atin, ay dapat nating talikuran at yakapin natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. At sa susunod po, so we have greedy, drunkard, maglalasing, lalo na din sa atin, Batangas, Laguna, Lambanog, ano pa? Yung uso ngayon sa galing Korea, gin, vodka, hanggang ngayon medyo alert tayo dyan, kahit hindi naman masarap. So ito po yun, revilers and swindlers. So ito pa ang mga karagdagang katangian ng mga hindi matuwid, unrighteous, that will not inherit God's kingdom. Sa susunod po na linggo, biyaya po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Muli po niyong pinalalahanan kami na dapat sa aming buhay, ikaw po ang maging pangunahing tingnan po namin, O Diyos. At ang salita po ninyo ang maging panukat namin sa lahat po ng ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay dadako po tayo sa isa pang special number.